Iniwasang maging emosyonal ni Senador Bato de la Rosa kaugnay sa kanyang kinaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ang update ngayon sa Senado, alamin natin sa sentro ng balita ni Sheila Natividad. Live, Sheila. Clay, humarap ngayon sa Senado ngayong araw si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ng kanyang paglitaw kahapon dito sa Senado para magbigay ng reaksyon kaugnay na nga isinilbing arrest warrant ng International Criminal Court na naguugnay sa kanya sa mga umano'y extrajudicial killings noong nakaraang administrasyon. Inamin ni Senador Bato na isa sa mga dahilan ng kanyang biglaang pagdalo sa Senado matapos ang ilang buwang pagliban ay ang mga naggaganap na usaping pampolitika at ang mga pagbabago sa liderato ng Senado. Masakit rin niya ang mga ibinabatong paratang tungkol sa pagsweldo niya sa kabila ng pagliban sa Senado. Pinag-question niyo palagi yung sweldo ko. Hiya na ako talaga ako. Hiyang-hiya na ako dahil nga wala po yan sa vokabularyo ko na makinabang sa pera ng gobyerno. Naging emosyonal din si Senador Bato matapos matanong ukol sa kanyang reaksyon sa umano'y ICC arrest warrant na iniuugnay sa mga naging operasyon kontra droga noong nakaraang administrasyon. Kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga. Samantala, naniniwala naman si Senador Robin Padilla na wala pang matibay na ebidensyang nag-uugnay kay Senator Bato sa mga paratang na EJK. Binigyang diin din ni Padilla na hindi maaaring basta mawala o mamatay ang gumugulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil may malinaw anyang prosesong itinatakda ang konstitusyon. Ayon pa sa Senador, sa oras na maihain sa Senado ang Articles of Impeachment, obligasyon nila bilang mga mambabatas na tumalima sa prosesong konstitusyonal. Nasa Senado rin kanina si Attorney Ferdinand Topacio na itinalaga ng PDP laban para magbigay ng legal assistance kay Senador Bato de la Rosa. Kanina rin ay binanggit ni Senador Bato na ipagpapatuloy niya ang kanyang tungkulin bilang mambabatas sa kabila ng mga usapin kaugnay ng ICC. Clay, kaninang umaga rin ay dumaan na dito sa Senado si Attorney Jimmy Bondoc, ang nagpakilalang legal counsel ni Senator Bato de la Rosa. At kanina may binanggit siya na paghahain ng kanilang counsel ng petisyong writ of amparo sa Korte Suprema bilang parte ng proteksyon umano kay Senator Bato de la Rosa. Dagdag pa niya itong writ of amparo yung maaaring iapela ng sino mang individual na nakararanas ng banta mula sa isang public officer bilang anyo ng legal na proteksyon. At sakali naman na mapasa kamay ng mga otoridad o mapunta sa kustudiya ng mga otoridad si Senator Bato de la Rosa, ay isusunod nila yung paghahain ng petisyong writ of habeas corpus. Samantala sa mga oras na ito, nananatiling mahigpit yung seguridad sa labas ng Senado kung saan may nakadeploy din na mga kapulisan dahil kaninang umaga ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng isang minor de edad na nagbibisikleta at ilang mga taga-suporta ng pamilya Duterte at ni Senator Bato de la Rosa, pero agad naman itong naagapan ng mga kapulisan at sa mga oras na ito, nakaantabay pa rin sila dyan sa labas sakaling magkaroon ng panibagong tensyon sa mga susunod na oras magmula ngayon. Clay? Maraming salamat, Sheila Natividad.